what do you think of the independent commission created by the president, no? Given the scope of powers, unang-una, do you think those powers are enough to actually do the task? Dahil napakalaki ng inaasahan dito sa commission na ito. Well, natutuwa naman tayo na merong intent yung presidente na magkaroon ng independent commission. Pero sabi nga nila, di ba, the road to hell is paved with good intentions. Ang una natin gagawin is, ano nga ba yung polisiya? No? Effective ba itong mga mandato at yung kapangyarihan ng independent commission? Actually, dalawa ngayon yan. No? Di ba? Meron itong ginawa at pinirmahan si Pangulong Marcos, yung executive order, di ba, regarding this independent commission. And ang nakakalungkot lang dito sa executive order na ito para sa akin, binabasa ko lang hindi siya ganong kalakas, no. Vis-a-vis compared to the House bill na final noong Liberal Party bloc, no, nila Congresswoman Laila de Lima at saka ng mga iba pang members ng Liberal Party, nila Congressman Lagman, no, at pati ng Akbayan Group, di ba? Kitang-kita na malaki yung diferensya, no. Ano ba yung mga nakita nating diferensya dito? To begin with, unang-una, I think stronger kung ito ay created by law. Bakit, no? Nagkaroon na tayo dati ng experience sa panahon ni President Noynoy Aquino. Yung Executive Order number 1 niya, yung Truth Commission on supposedly the corruption ni Gloria Macapagal Arroyo. That was stricken down as unconstitutional by the Supreme Court. No? Dalawang bagay yan. Una, sinabi na violation ng Equal Protection Clause kasi bakit si GMA lang at administrasyon lang ni GMA ang iyong iniimbestigahan. At pangalawa, ang mas importante dyan, sinabi, walang kapangyarihan yung presidenteng gumawa ng katulad nito na para bang independent commission, truth commission, nang walang enabling law o yung batas. No? Kasi syempre, ang pwede lang gumawa sa ating bansa ng mga ng batas, yung Kongreso. No? Pipirmahan lang yun ng presidente kung hindi niya i-veto. Anong punto ko? No? Ang punto ko, the president could have just certified the bill as urgent or the law as urgent para hindi magkaroon na ng 3 readings, may bypass yung usual process of the creation of the law kasi napaka-urgent nung situation. Having said that, nandiyan na tayo Andito na tayo sa Executive Order 94, di ba? Creating the Independent Commission for Infrastructure Projects, no? Unang-una, tatlo supposedly yung magiging members nitong independent commission, no? And syempre, mayroong mga matutulong na pangalan dyan, respetado naman, no? Hopefully, magiging malakas naman itong commission na to if to begin with, meron itong moral ascendancy dahilan sa may probity, di ba? At competence yung mga i-appoint dito. So narinig natin, di ba? Merong si Justice Carpiata na float na pangalan, isang forensic auditor galing sa SGV. So maganda yan. Maganda yung intention. So when it comes to the creation of the independent commission, I am uncertain kung sa dami nito at sa lalim nito, baka kung kasya na yung tatlo, di ba? Pero baka naman may mga staffing sila. Pero unlike dun sa law, hindi nakalagay dito kung paano exactly yung pag-appoint, di ba, nung mga miyembro ng staff, no? Ang pinaka-crucial sa akin is parang walang coercive powers. Itong independent commission na ito, kung napapansin mo, walang nakalagay doon. May power ba to issue? Nakalagay, pwede mag-issue ng subpoena. Sige, pwede din mag-issue ng subpoena ang DOJ tsaka ang NBI. Pero pag hindi ka sumunod dyan, walang contempt powers. Diba? Unlike sa Congress, may contempt powers. Sa korte, may contempt powers. Ito, subpoena mo, let's say for example, ang private individual, hindi siya dumating, hindi pwedeng ipakulong nitong independent commission na to. Subpoena nila, yung congressman, yung senador, hindi darating itong mga ito dahil ba't sila darating at ba't nila ibibigay yung pangalan, yung mga ebidensya dito sa independent na commission na to, and hindi pwedeng disiplinahin. Dito sa executive commission na ito, no, na executive branch na nag-create, ang pwede lang nakalagay is pwede ikasuhan ng administrative cases yung mga hindi susunod sa subpoena which is under the executive branch. Kung hindi ka under the executive branch, sabi may mga kontratista kasama, may mga members of Congress na kasama. Ang layo doon sa version, no, nung House of Representatives na may subpoena power, supposedly ang suggestion ko kahit sa version ng House of Representatives, dapat may contempt powers, no? Para hindi kailangan na walang dumating na witness ngayon, edi tulalaan tayo ngayon. At saka magpapile muna ako ng kaso sa korte at manghihingi ako ng contempt. Proceedings yan, hearing yan,
in the next 2 to 3 months, buti kung matapos. Pwede pa mag-motion for extension of time. Sasabihin, nakaka-hire lang nila ng abogado. Tulalaan muna tayo dito. Madidribble ito ng pagkahaba-haba kung bawat isang dokumento hindi susundin at magpapakontempt ka na magpapakontempt na ubos yung oras ng komisyon para mag-ask ng contempt dun sa judiciary. No? It's just impractical. So I think dahil dito sa detail na ito na walang coercive powers, walang contempt powers, I wish this independent commission well, but I doubt that when it comes to processes, kagaya sa aming mga abogado, no, pag ako mag-a-advise ng mga kliyente ko dyan, kung magkakaroon ako ng kliyente dyan, sabi ko, okay, pumunta. Okay, pumunta. Ano gagawin ng commission? Wala. Nada. Lalo kung hindi ka naman government official or executive official, no? Let's juxtapose that, Christian, doon sa version ng House, no? Yung sa version ng House, nakalagay, obtain full and unrestricted records, administer oaths, and coordinate with the National Prosecution Service, with the DOJ, no? Pwede rin sila mag-grant ng immunity. Ang final approval, by the way, doon sa immunity is the independent commission, not the DOJ, not the ombudsman, no, not the prosecutorial agencies or the executive. And then recommendatory sila sa filing of charges ng criminal sa ombudsman and doon sa DOJ. Pero doon sa independent commission sa version ng House, doon sa law, pwede sila mismo ang mag-institute ng administrative complaints. Sila mismo, yun parte ng mandato nila. Yung criminal, sige, ibigay mo pa rin sa DOJ at sa ombudsman, pero yung administrative case na mas kinatatakutan ng maraming mga politiko ngayon kaysa sa criminal case. Alam mo kung bakit? Sa administrative case, pag nag-institute ka, immediately executory. Tanggal ka. Agad. Kahit sa preventive suspension, suspended ka agad. Yung criminal case, kaya lang pahabain na 10 taon yan 15 years, paakit hanggang Supreme Court. No? So malayo yung kapangyarihan na nakikita ko na version na may pangil, yung House version, yung proposed bill ng Liberal Party bloc tsaka ng Akbayan bloc compared to the executive branch. No? So doon lang ako natatakot. Parang walang pangil, walang capability, walang coercive processes. Attorney Dino, kung walang coercive powers itong independent commission on infrastructure, ano yung value added nito? Kasi pwede naman gawin yan ng DOJ, pwedeng gawin naman ng ombudsman yan, hindi ba? So, anong karagdagang maibibigay nito? Yun nga, doon ako natatakot, no, na dahil nga wala itong pangil, baka mas effective pa na madatili na lang sa House tsaka doon sa Senate at magiging parallel yan, magiging convenient excuse pa nila yan na sasabihin nila. Wala nangyayari doon sa independent panel ng executive kami dito may mangyayari kasi mag-a-appear yung witness, sa kanila hindi nag-a-appear, no? So baka maging excuse pa na yung may inherent conflict of interest na hindi independent, Senate tsaka House of Representatives, dahil sila yung mga sangkot, supposedly marami sa kanila mga sangkot, magkaroon ng convenient excuse na sa amin umuusad. Doon sa kabila, hindi umuusad. Dagdagin ko pa doon sa House version na nakita natin, binasa natin kanina lang, no? Yung personal hiring ang nakalagay doon sa House version. Kung ilan ang kailangan ng independent commission sa NBI, PNP, lawyers nila, tsaka personal nila, OMB, COMELEC, AMLC, COA, mandato na ibigay noong na personal na mag-render full-time service. Kunyari sinabi ng independent commission, kailangan ko na 10 lawyers from ombudsman, 10 sa COA, 10 sa PN, 20 sa PNP for my security and NBI, sa ombudsman kailangan ko ng 20 na forensic analyst. Required to mga agencies na to na ibigay at i-deploy full-time hanggang matapos yung trabaho nitong independent commission na kine-create supposedly ng House version. Dito, yung sourcing sa kabila, hindi ako sure. Lahat yan, puro executive lang, no? Iba pa yung confidential lawyers or confidential staff and technical personnel na pwedeng i-hire ng independent commission and at least in the House version. Pero yung sa executive, no, hindi malamang from the savings lang yan by the executive and then sila lang rin yung mag-house. Saka walang clear mandate akong nakikita na kasing linaw nung sa House version kung paano yung hiring of the personnel, no? Nakalagay rin sa House version, meron siyang whole of government approach. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng government agencies required to provide yung assistance necessary and the documents necessary, not just by the executive, but by law. Ibig sabihin, covered kahit na sinong branch pa yan, no? Na kailangan sumunod doon sa batas. Doon sa executive, sino lang makaya-compel na executive? It's only the executive branch. So for example, bigyan lang kita ng conundrum
Christian. Ang sinasabi, may mga insertions na nangyari at may mga minutes of the meeting ba ito? Wala, di ba? Kung sakasakali, ano yung mga documentary evidence? Yung executive branch na created, hindi niya pwedeng i-compel yung House at Senate to actually surrender all of these records kung hindi magko-cooperate yung dalawang branches na yon. If this is by law, and may sinampi na nila at may contempt power sila, kahit na anong branch of government ka pa, kung hindi ka nag-cooperate, may contempt powers Kailangan nyo mag-cooperate lahat. So, yung laki ng diferensya kung sana ito ay by law at ito ay just an initiative by the executive branch that can only compel the executive offices under the executive branch. Okay. How do you fix this problem? Do you think it would be prudent to withdraw this EO? Tapos, i-ano na lang itong, i-certify as urgent na lang itong bill? Wala akong nakikitang ibang paraan para may epektibo. No? Again, kesa madaliin natin yung proseso para lang meron tayong show at para lang masanitize yung effects natin. Kung totoong sincere, I think we have to pag-aralan muli yung batas, tingnan muna mabuti kung paano magiging effective to commission na ito at saka wag madaliin kesa magiging half-baked tapos walang mangyayari, di ba? So sa akin, kung talagang gusto natin may mangyari, certify the bill as urgent. Dadagdag ko lang na sana bigyan ng explicit contempt powers yung doon sa version ng House of Representatives ng Liberal Party, Blanca Kakbayan, kasi wala akong nakita doon na may contempt powers. May subpoena powers pero walang contempt powers, no? And dapat explicitly vested dyan by law kung meron kang contempt powers, no? So kailangan, napaka-importante nun. Otherwise, walang magko-cooperate. Iyaano lang nila, di ba? Hindi kayo mag-produce kung gusto ninyo, kung makukuha ninyo sa amin. Di ba? Hindi yan NBI, may subpoena yan pero wala namang kung ako yung, syempre yung counsel, di ba? Bakit ko ibibigay sa inyo basta-basta? Wala naman kayo contempt powers. Mag-imbestiga kayo na maayos. At saka humingi kayo ng subpoena sa korte, hindi naman kayo korte. Ito, dapat para siyang korte in terms of investigative powers na may contempt powers. Parang Senado, parang House of Representatives, may contempt powers. So, yun ang pinaka-importante. I think that is the linchpin that must be realized. At dito sa executive order na ito, wala yung crucial feature na yon for any investigative body to really be able to adduce evidence and investigate properly.